question and answer, kwento ko sa inyo ng mga topics. You can ask me questions, particular topics, then we cover that. Mas ang flow ay mas natural. Kasi yung formal press con. Una kasi ako sampalataya ngayon sa formal press conference. Nagkakagulo sa press conference. Hindi talaga ako. At saka ang press conference ay ibinibigay kung meron kang announcement and then later on, some clarificatory questions at wala na. Or may issue na dapat... Ilang updates lang tayo para informally. Una, kayo ng umaga naman, nakita ninyo kayo ng umaga yung sinabi ko dati, by April 15 magsisimula. At tinupad ko yon. Ang tanong, bakit April 17? Hindi April 15. We started on April 15. Pinagbaligtad ko lang ang activity. Ito dapat distribution ng final assessment is April 15. Kaya lang wala ako nun, biglaan akong lumuwas. So ang ginawa ko, yung distribution ng letters para sa scheduling ng final assessment distribution, ginawa ng April 15. So tuloy pa rin ng April 15. Tapos today, nagbigay na sa Calapan, pinauna ko lang yung Calapan dahil nandito yung Capitol. But after that, tuloy-tuloy na. Wala na itong tigil until matapos yung buong probinsya. Matatapos din natin sa wakas yung final compensation, but hindi pa tapos doon. Kasi after yung mamamayan, ang municipal governments, city government, at ang provincial government naman, ang sunod na magpa-file ng danyos sa IOPC. Ngayon, kinukuhang pilit sa akin ng DILG, at saka ng National Task Force yung amount, sabi ko, I will not give you. Kasi magpapile kami ng claim as province. Magkano po total? Wala pa. Kasi ongoing pa naman ang expenses ang ginagamit. Ay, doon po sa pinabigay, sa mga nauna na, sa mga individuals. Malaki na. Generic. Ranging kasi Depende nga po for the ranging from 3,000 to 70,000 yung dati. 70. Merong may 3,000, may 5, may 7, may 10, may 70,000 for provisional payment. Ibig sabihin, imagine yung provisional payment, tapos ngayon yung final payment. So, ganun nakalaki yung may bayad na danyos. Total of ilan nga po ang payments po? Yung na-approve na before, may higit ng 8 leave, parang may higit 8,000. Something like that. 6 kasi yung previous na... More or less, ganun figure. Pero yun hindi natapos ang pan, yung Bungabon, Rojas, Mansalay, Bulalaka, wala yun. Kasi final payment na lang sila. Wala silang provisional payment. Wala. So, total estimate? Marami. Walang total bilang eh. Kasi kapag niya magbigay ng total bilang, kasi on everyday basis may nadadagdag. As of this date po? Ayaw magbigay. Hayaan mo na si IOPC magbigay ng bilang nila. More or less. Yan po isang araw bro, actually, kasama ako ni Bukal Miko sa Herrera ng Nawan at sa Masaging. Pero doon po, sabi ng mga ibang recipient doon, ang naka-stipulate sa kanila, mayroong 180, 120,000 ang nakalagay sa kanilang dokumento na maibibigay daw sa kanila. Kaya po sabi ko, kaya ayaw ko magbigay ng kasi yung final assessment form, ang may hawak lang ay yung tao. Yung mismong tao. So, kung nakalagay doon sa natanggap kong final assessment form ay 50,000. Kung nakalagay 10,000, 10,000. So far, wala akong narinig, except one, na nagbalik ng assessment. Dahil hindi siya satisfied. Yung assessment, depende yan sa declaration individually. Kaya sa kanilang hindi natin makikita. Evidences. Oo. At depende yon sa magbibigay kung granted na yung, kunyari, deklara ako siguro ng 5,000. Depende kung i-validate pa ng company. Hindi, binavalidate talaga. Binavalidate talaga. Ilan gold yung dumalo kanina? 291. That's the initial for Calapan. So, doon po sa tinalakay ko kasi yan nung Sunday sa program ko. May nakalagay po doon na kung hindi ka satisfied doon sa assessment na kung magkano yung makukuha mo, pwede hindi tanggapin. Pag naman po, ano pong
Pag hindi po ako tinanggap, pwede ka magpunta sa kanila and discuss bakit. Ito yung additional compensation evidences mo o damages and evidences on damages, isasabit mo ulit ng bago. And then magkakaroon ulit kayo ng another time to discuss. 1 week yun. Open sila doon, open Yes. sila doon. Kaya na ngayon, final assessment Kasi yun nakalagay. ang nakuha nila, and then 1 week na ibibigay sa kanila yung form. Next week, at wala silang complaint, wala silang reaction na violent, or wala silang objection, bibigyan na sila ng tracking number, diretso na sila sa remittance center. Oo, yun yung nakalagay doon eh. Kasi po may nag-text sa akin nung tinatalakay ko siya. Sabi ko po, babalikan ko po kayo once na natanong ko po sa governor. Ay buti nga po meron ito. Pwede yun. Sa matter of fact, kaya ako natutuwa lang, how many times kong narinig, sabi nila, hindi mababayaran yan, wag kayong umasang mababayaran. Pero kita nyo kung paano ko trinabaho ng tahimik. I was bullied, lambasted, na kung ano nung pinagsasabi sa akin na binibibi ko yung mga yon, hindi naman mababayaran. Pero kita nyo, proven, mali lahat ang sapantaha. Alam nyo kung bakit? When you talk with international corporations, international companies, or reputable institutions like IOPC, hindi mo sila matatako. Ang kailangan mo sa kanila, ipakita mo sa kanila that what you're doing is right, ano ang tama, at pakita mo na tayo nakikipag-usap as honorable and gentle people. Alam niyo ba kung ilang beses kami nag-meeting? Nagkaroon ba kami ng dialogong kakaiba? Oo. Nagkaroon ba kami ng taasan ng boses? Oo. Pero kahit may taasan ng boses, honorable pa rin kami. Nangyari yan 2 beses sa bahay ko. Pero walang lumabas sa media. Walang lumabas akong interview ng nagpasikat. Wala. What will it help? What will it give? Sa palagay ba ninyo? Kayo mismo. Sa palagay ba ninyo? Makakatulong kung ang gobernador walang ginawa kundi magpa-ekal. Hindi naman nila pakialam yung kung ako'y gobernador o hindi. Hindi din nila pakialam kung natutuwa ako hindi sa nila gawa nila. Foreigner sila. Sa matter of fact, bayad sila on a daily basis. The more na nagtatagal, the more lang silang kumikita. Kaya nga sabi sa amin ko, doesn't matter, gusto nyo, ayaw ninyo ng compensation, wala problema sa amin. Bayad naman kami. Sino lugi? Taong bayad. Kaya ngayon masaya ako. Hindi ko itinago yung truth that I am negotiating with IOPC for the compensation, but never na naging kasali dito ang may-ari ng bangko. That I can assure you. Gov, ano po yung update sa case na present natin last time na Kaninang hapon, 2:00, nagkaroon ng case conference with DOTR kasi sinagot na ako ni Secretary Jaime Bautista last week that we can now get the documents we are asking as part of the evidences. So kaninang hapon, nagkaroon na ng meeting ulit ng DOTR with the Provincial Legal Office para doon sa ibang documents na hinihingi ng pamahalaan panlalawigan. Kasi as is, yung pinirma ko, can stand. Kaso, kaya lang gusto natin, hindi lang si Marco, kundi yung lahat ng kakutsaba. Mas matibay yung kaso kasi gusto ko maparusahan. so hindi pa siya na No, you will be informed. Sasama ko kayo pag nag-file ako. Sakay ko kayo sa bus. You will join me going there pag nag-file ako. Actually, kaya pinapa-finalize ko, I made a self-imposed deadline. By the end of April, everything is settled. Yung kaso natin, kompleto lahat ng ating mga evidences. Kasi ang kailangan lang naman namin makuha kay DOTR at sa ibang national government agencies is the certified copies of the documents. We have the copies. Kaya lang baka later on, ipapakuha din sa atin ng ombudsman o ng Sandigang Bayan certified copies. We might as well get the copies. Alam nyo, bago tayo makakuha, San Paterbang exchange of communications. Ang maganda nito, yung sulat ko na pinadala kay Secretary Bautista 1 month ago, sinagot ng DOTR. Official.
laying down this and this and this and this. So ngayon, may permiso na ako na kumuha ng mga dokumentong ito from an assistant secretary na in-assign niya as a focal person for this case. From the day na in-announce no, you're going to file a case against the may-ari po ng barko, was there any attempt from their part None. na kausapin po None kayo at all. or any pressure? Na. Alam na, saka, kilala na nila ako kasi before binigyan ko sila ng ample time Sa matter of fact, yung may-ari ng barko, pinayuhan ko na sila ng start what to do. Hindi pa ganyan ang magnitude ng problema. Sabi ko, hindi masamang tao ang taga Mindoro. Tayo naman marunong magpatawad, marunong tayong umunawa. Ang kailangan lang natin, sincerity on their part. Kung sana naging sincere sila pumunta dito, we're very sorry. Hindi naman namin gusto itong nangyari. Ito sana yung compensation na gusto namin ibigay. Ito yung tulong namin. Lahat sana na-apektuhan ng mga isda. Bibigyan namin na ito. Alam mo, sinabi ko sa kanila, kung kailangan nyo magbenta ng barko, pwede nyo gawin. Benta nyo iba yung barko. Isbayad nyo dito. Bakit? Mas masarap na magsimula ka ng simula. Benta mo yung barko. Wala ka na ulit barko. Pero wala ka namang kaso. Mas madali magsimula Makakulay rin si Bob yung barko. Panurog din. Parang yung total hindi naman formal. Para yung isang pilantropo at pinanser. Sabi niya, pag ako kakandidatong gobernador, 2 barko lang ibebenta ko. Hindi, naalala ko yung pagbenta ng barko. Bibenta raw siya ng barko, kakandidat siyang gobernador. Hindi, nakakalawa ko lang yun. Naisingit ko lang yung pagbibenta ng barko. No box, no emisaries, no wala ko. Wala. Mas happy na rin ako doon. Kasi imagine, laking hirap din on my part to say no outright sa mga posibleng, intermediary. Sana sabi na ako ng pinal nun Nung nagsara ako ng pinto, nung inofera nila ako na pambigay ng 1,000 food packs, sabi ko kayo nang bala sa mga mamon. Huwag na sa akin. Ano yun? Sa tingin mo, ano yun? Suhol? Hindi naman. Hindi naman. Kasi kilala naman nila kung hindi masusuhulan. Akala nila noong una, doon sa goodwill na yun, madadala. Hindi kaya pang insulto yun. Sabi mo. Namimigay akong 72. Kita mo hanggang ngayon, kita nyo hanggang ngayon, namimigay ako ng food packs. Tapos bibigyan mo ko 1,000 food packs. Ano? Parang, Yung pinamimigay niyo, Gob, funded ng provincial or may iba-iba. ayuda? Funded namin, may donors ng private, may donor ng government. Bukod pa hindi donor ng DOSWD, bukod pa yun. Bukod yung galing kay OCD, bukod yung private. Madami kasi talaga. May kaugnayan pa yun doon sa dito. Ibig sabihin yung continuation ng tulong doon sa kasi nagkuhan ka na nilip mo na yung declaration ng calamity. Kasi pag nilip mo na yon, wala ka ng Galing sa local government. Oo. Yes. Wala ka ng pwedeng. Wala na kami. Ang amin ngayong focus ng local government funds ay papunta na ng ESF at papunta na ng El Nino. Mm-hmm. So next week, I am expecting, pag natapos na namin yung payroll ng province, then we will start distributing cash assistance to victims of ESF, mga farmers na kinakailangan magkaroon ng voluntary or mandatory culling ng kanilang alagang baboy. Initially, ang mga farmers na naapektuhan is almost 9,000. Of that, yung mga nabigyan ng insurance is a second priority natin kasi ang ipaprioritize natin yung mga may-ari ng baboy na walang natanggap mula sa Department of Agriculture or sa insurance. ESF na po. Muna, ESF. We have the funds now. We're finalizing the payroll kasi ang ginusto ko sa halip ka ko na individual person bibigyan mo ng voucher. I-payroll na lang natin. Pumayag naman si provincial accountant. So si tao, ipirma. Ang naging problema namin kasi ngayon, tulad na sinabi ko kanina sa mga mayors ng meeting ko, maraming LGU, hindi mag-meet eye to eye ang listahan ng MSWD at ng Municipal Agriculture. Magkaiba ang listahan. Sino susundin namin? Magkaiba Sabi ni Agriculture, ito ang lista. Sabi ng MSWD, ito ang lista. Sino sa inyong dalawa? Kaya sabi ko sa mga mayors, taon nyo yan.
Kayo ang magpatawag. Ang gusto ng ibang mayor, ako magpatawag sa tao nila. Okay, tao nyo yun. Ang role ng Kapitolyo, magpabot ng tulong. Ang listahan, galing sa inyo. May ibang mayor na nagsabi kanina na kung pwede daw hingin yung tulong ng barangay captains para sa listahan, para dun sa mga farm laborers na naapektuhan din kasi wala sa listahan. So mga kapitan, sabi ko, eto wala akong problema sa kapitan dahil politically kakampi ko ang kapitan ngayon. Kaya lang ang issue, si kapitan at yung farmer sa lokal, baka may issue. Hindi mapasama. Sasabihin, go, hindi mo kami sinama. Teka muna, ako'y nagbibigay lang ng assistance. Ang listahan galing sa inyong mga kapitan. Alam niyo, one wake-up call sa atin. We don't have a very clear data bank. Noong nagkaroon ng COVID-19, one thing I realized, hindi kompleto ang data banking natin. Why? Ilang beses namigay ng bigas ang munisipyo? Barangay muna, di ba? Ng COVID. Tapos namigay ang munisipyo. Tapos namigay ako. Twice akong namigay. Iisa namang grupo ang pinamigyan, iisang taong ginamit, pero magkaiba ng figure. Sa akin nakakita ang iba ang household number ng una kong distribution at iba ang household number ng ikalawang distribution. Alin ang totoong household sa Mindoro? Ay wala akong pinalampas. Ang sabi ko noon, isang bahay, isang bigay. Ay pero magkaiba kami ng data. Isang na-discover ko, hanggang ngayong oras na to, walang maliwanag na data how many households we have in Oriental Mindoro. And not only in Mindoro, but in the entire country. Second, noong nagkaroon ng oil spill, namigay tayo ng assistance sa farm, sa fisher folks. Every day, iba ang data. Every single day. At ang masakit nito, pag tinanong mo, ilan talaga yung may-ari ng barko, ng bangka? Ngayon, iba. Pag tinanong mo ang BIPAR, ito ang bilang. Pag pinatanong mo municipal agriculture, city agriculture, at saka provincial agriculture, iba ang bilang. Sino ang totoo? Up to now, hindi na settle yun. It's just good that the DSWD, the OCD, and BIFAR, nung nagbigay sila ng assistance, ang pinakinggan nila ay yung figure na binigay ng gobernador. Tara na settle namin. Kasi kung hindi, magugulo talaga, no? Magkaiba talaga ng figure. Eto na naman. May ASF. Iba na naman ang figure na galing sa munisipyo at yung hawak ng Kapitolyo. Ito latest. Meron tayong El Nino farmer victims. Ay, hindi pa rin settled din kung ilan. Sabi sa akin ng meeting ko last week, nandito, dumating na ng pera ko eh. Yung akin nirequest sa pera, nandiyan na para sa pamimigay. Sabi sa akin yung Provincial Agriculture to at saka ng PSWD, go, pwede po ba? Ano ka ko? Pwede po bang isettle muna sa mga munisipyo ang bilang? Sabi ko, bakit? Kasi may sinertify ho ang MAU na listahan, hindi daw naman ho yun affected, sabi ng MSWD. Sabi ng MSWD, ariho ang mahirap, sabi ng MAU, hindi naman yan affected. So, which is which? It's a wake-up call to all. Ano ang sunod na hakbang niyo to settle this po? Now, I signed that check last week for Calapan City as our assistance for CBMS, Community-Based Monitoring System. If lahat ng munisipyo ngayon, dahil di ba nagkaroon ng CBMS in 2015, di pa akong gobernador noon. But the CBMS in 2015 was never completed. It was never finished. Malaki din ang gastos doon. That's very big money. I remember that. That's very big money. Now, after all of this, brahaha, then we will look into coming up with another actual CBMS data gathering. But this time, ayoko nung ginagawa nila na 2 years ang duration. Imagine nyo kung 2 years ang duration, di bago mo makolekta ang data, may bago na ulit data. It's May not updated. bababalik Dapat kasi real time. Paano magkakaroon ng real time? May certain program, na you just add, you just deduct. You just add, you just deduct. Kaya kanina, kausap ko si Provincial Treasurer, bago ako nagpunta dito, mag-a-appoint ako, i-appoint ko na yung dalawa naming iTax IT expert para finally yung taxation system ng province ma-computerized. Hindi po ba na ang CBMS ay automatic sa mga LGUs na? Supposed to be.
Kaya lang, bulk of funds come from the province. Suppose sabi kanila, Dapat ganun. kami nagbigay lang kami before natin to 250,000 as For assistance. kasi yun mo. Sana. For yun, ideally dapat. Sana. As a matter of fact, it must be a data that is readily available and to be integrated and collected by the provincial government lang. Ang nangyayari, it's the province pababa. Hindi man pwedeng ang data gathering taas pababa eh. Must be down going up. Secondly, hanggang ngayon, Vice Governor ako, nilalaban ko na ito. Ngayon, Gobernador na ako, nilalaban ko pa rin. There must be one data, ang DSWD, ang MSWD, PSWD, NEDA, PSA, as far as targeting is concerned. Like for example, sa local government, ang tawag Community-Based Monitoring System or CBMS. Sa national government, before they call it National Household Targeting System or NHTS, na magkaiba pa rin ang laman. Ang mahirap sabi sa CBMS, hindi mahirap sa NHTS. Ang mahirap na Mindoreño, mahirap na Pilipino sa NHTS, hindi mahirap sa CBMS. Which is which? Magkaiba kasi ng parameters. Yun sinasabi ko, dapat mag-agree ang national government at ang local government sa iisang parametro. Sino bang mahirap? Paano maging mahirap? Do you think of that's one of the reasons kaya hindi nasisettle talaga kung yung poverty threshold natin? Kung Yeah. isang- Hindi mo nga alam ng totoo. Ma-identify. As a matter of fact, si PSA may Sino sariling mahirap data. sa base sa mahirap? PSA may sariling data, but I can say that PSA data is just based on surveys. It's not based on actual. They just, tingin ko, mga 50, 100, 200 na empleyado nila. How can they do a regular monthly PSA data on agriculture, on social services, and health services? At sa ulit, talo ang province. Kasi sa atin lang bumabagsak. Precisely. Talo ang province kasi nasa data pala na sinasabi. Kaya sinasabi ko sa inyo Hindi ngayon. tayo naka-align. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, kaya may sarili si province. Kaya nga ngayong oras na to, kanina dinidiscuss sa mga mayors, I am pushing for the creation of a Mindoro Island Development Authority, the MIDA. We have asked Congress to pass a law on this. Napapirma ko na ang Mayor's League dito, napapirma ko na sa Sangguniang Pandalawigan. I've already asked the two congressmen, Speaker Romualdez and Senate President Zubiri. Ang eventual goal ko kasi bilang gobernador ng Mindoro Oriental, na senior ko sa gobernador ng Mindoro Occidental, yung island of Mindoro will become one island in terms of decision for power, decision for environment, and decision for transportation. Yung tatlo man lang na yun. Why? When pandemic struck noong 2020, na-realize ko, buhay ang island of Mindoro. Kasi meron tayong bigas, meron tayong baboy, baka, kambing, kalabaw, at manok. Meron tayong itlog, meron tayong vegetables, at meron tayong tubig. Doon pa lang buhay. Kumpara sa ibang Correct. lugar. Correct. Pwede tayong mawala ng kuryente, mabubuhay pa rin tayo. Pwede tayong mawala ng cellphone, mawala ng internet. Pero buhay pa rin ang taga Mindoro. Bakit? Nakakita pa kayo ng pandemic na namalimos ang taga Mindoro? Wala. Sa Manila, kita nyo, namamalimos. Kasi nang mawala ang laman ng kalsada, walang trabaho ang transport sector. Kaya ngayon ang gusto natin mangyari sa Mindoro Oriental at Mindoro Occidental as an island ay self-sufficient in terms of food, in terms of health facility. Kaya pansinin nyo ngayon paano natin ginagawa ang mga bagay on health. I am inviting yung mga taga second district kung meron dito, or even taga first district na gusto kong attend. You can join me on Saturday sa Pinamalayan, sa OMCDH. This is one big man. Saturday na ito? Saturday, alas 3:30. Sa Oriental Mindoro Central District Hospital, will turn over, eto, in preparation for the conversion of the Pinamalayan Community Hospital into a provincial hospital, turn over ako ng mga bagong incubators sa hospital, bagong, yung sa Biril, anong tawag doon sa pang di makahinga? Ventilators, dala din natin ng bago. Tapos, I think, 1 10-wheeler, 2 10-wheelers na gamot. Pinadeliver ko na doon yung first
part. Dadalhin ko pa sa Saturday ang iba. Then we are going to construct a new, sa Saturday mag-start, a new 3-story building Saan ko? sa Pinamalayan Community Hospital, sa OMCDH. May bed capacity. Nag-increase na rin kasi ang bed capacity ng Pinamalayan. Ang problema lang namin sa Pinamalayan ngayon, kailangan namin bumili ng lupa kasi sikip na siya talaga. Pag nagawa ko itong building na papagawa ko sa Saturday, wala ng lupa. Puno. Kaya magandang puntahan niyo ito. Samahan niyo ako dito. There's something very special on Saturday. Ang kasunod niya na malaki, na big bang ulit sa atin, siguro naman nabalitaan niyo yung issue tungkol sa conversion ng regional hospital. Yes. At napalitaan nyo na rin naman na kung ano yung stand natin, ayun ang kinatigan ng Senado at kinatigan ng Department of Health. Manatiling provincial hospital ito at yung lumang provincial hospital sa bundok, yun ang in-offer ko as the new site of the regional hospital. Okay? So, ang kumita, mindo rin yun. Tayo sinwerte, bakit? Magkakaroon tayo dalawang hospital sa halip na isa lang. Now, ito ang bago. I am inviting you to attend after nung Pinamalayan, yun ang kasunod. Pinabago ko lang last week ang plan. Tutoy pa naman ang upuan ko. Pasimple lang. Pinabago ko na mga kapatid ang plan. We are constructing a new 120 million 2-story hospital complex. Where? Ito yung sa likod na lupa. Why? Anong laman ito? Sa brand new OR, ito yung mga private rooms. Consultation rooms. Bakit kinakailangan private rooms ang tawag ko? Ayon sa batas, dapat bawat ospital may 10% for private rooms. Ito yung mga pay Pay wards. Wayward. Para yung mga tao na capable magbayad, para yung income, panggastos naman doon sa mga mahihirap na walang bayad. Sa pre-ward naman. So ito yung pay ward and free ward. Okay? So, yung pay ward, gagawin natin ngayon siya. Pero hindi ito nangangahulugang para sa kanila. The consultation room is for everybody. Ipinattern ko ito sa disenyo ng St. Luke's. High-tech Yes. Wala na kayong makikita ang oxygen tank sa loob. Yes, nasa na. Yes. Ang lahat po ngayon yan. Dito kayo makakakita ng admission ay privado. Ano ibig sabihin ng privado? Yung pasyente, feeling mo private kapag pumasok. We will do the groundbreaking early May. Tinatapos ko lang yung bagong design kasi luma. Yung dating design na sinabi ko sa DOH, pinaltan ko totally. Saka iikot ko sa hospital na gusto ko yung setup ng St. Luke's. Gusto ko makakita ang taga-Mindoro ng ganitong klaseng hospital. Parang mall, ano? St. Luke's Go, parang mall. then, Musta naman yung rates kaya? ano na? Yung rates Ano kaya? mababa na? Tama lang. And then, ito pa maganda. Katabi nito, pina-inspect ko rin si architect saka si provincial health officer sa St. Luke's. Pinasama ko last week. Kasama ko, ako mismo. Yan ang masapag chief executive nyo, hands-on. Kasama ko, nag-inspect. Sabi ko, ako'y nagpakuha ng blood chem sa St. Luke's. Tuwan-tuwa ako sa experience ko. Pagpasok ko, kumuha kong ticket. Nakasulat doon, saan kang counter. Babayad ka, non-senior or senior. One procedure or multiple procedure. Bayad ako, pila ako. Ganda ng upuan, ganda ng... Pagkatapos noon, pasok ka sa second room. Nakalagay doon, extraction room. Senior, non-senior. One procedure, multiple procedure. Doon, hindi ka na kailangan tawagin. Kita mo, teng. Nakita mo doon, pasok ka doon. Pasok ka, kuha na ka dugo. After that, exit ka. Pag-exit mo, pupunta ka naman doon sa sunod counter. Ang sunod na counter, releasing ng results. Bilis ha. Makikita mo doon yung results mo. Senior, non-senior. Single procedure, multiple procedure. Kaya ka, kung nilapitin natin kayang gawin. Systematic ha.
Pinapattern ko. Nagpapagawa tayo ngayon. Pinadidesign ko ngayon ang bagong building. 2-story. It's a new pathology complex. Pathology, laboratory. Yung second floor, yun ang laboratory. Sama-sama doon lahat ng test. Hindi katulad ng nangyayari ngayon. Ang laboratory ng OMPH, hiwa-hiwalay. This time, sama-sama. Isang complex, isang 2-story building. Pag pumasok ka, hintay ka ng result, kuha mo ang result, labas. Lahat computerized. Lahat. walang Walang palakasan, wala yung mga tao-tao na susungitan ka, sasabihin masama ang ugali. Yun yung issue sa provincial hospital. Pag mangyayari yun, mababawasan yung isipin nila na pag pumasok ka sa provincial hospital, imbis na gagaling ka, ay baka mamatay ka pa. Dahil yung attitude, yun matagal na yung attitude na yun. Merong ilan dyan. Marami na akong natanggal dyan. May isang OB akong tinanggal dyan, doktor. Sinabihan yung pasyente. Hindi ka pala makahintay, hindi magpunta ka ng private. Yan. Nung araw na yun, tinanggal ko yung doktor na yun. Noong ding araw na yun, tinanggal ko yun. Sabi ko kay Doktora Ante, tsaka sinabi ko sa HR, sabi mo dyan sa doktor na yun, last day na niya ngayon. Yan mga ganyang disiplina ang kailangan. Kaya eh. Sample, may nurse na nagwalang ya. Ang biktima niya, taga-Managpik, matandang babae. Nurse. Pinapunta ko pa yun sa office ni Dr. Silo, sinamahan Dr. Ante, may staff na kasama. At ba't naman ikakarating-rating ka pa sa opisina ng gobernador? Sabi doon sa tao. Sabi ko, sigurado kayo nanay, upo ko, ayoko na pong bumalik doon. Yung iyak nun matanda sa akin, tinawagan ko si Dr. Ante. Sino yan? Sabi nga doon, pinasamahan ko pa sa staff ko, pero narinig ko nga daw pong gano'n. Sabi ko, pauwiin mo na ngayon, last day na niya ngayon. Tanggal yun. Bawal sa administrasyon ko ang masungit. Basta malaman ko lang ang pangalan. Abusado at masungit, bawal. Basta malaman ko lang ang pangalan. Noong isang araw, meron ako isa sa pinamalayan. Nurse din. Daming post. Sabi ko sa hepe, tanggalin mo lahat siya. Tanggalin mo. At sabihin mo sa walang malakas sa akin. Kung siya may pinagmamalaking backer niya, pasensya siya namin. O ngayon, tahimik ang pinamalayang communities. Siguro yung reklamo ito. May taga-banso din po na nag-ano po sa akin noon na hindi nga lang daw niya nakuha yung pangalan ng nurse doon sa pinamalayan na ako. Ako kasi inin talaga sa akin, walang karapatan ang empleyado ng gobyerno mag-sue. Kung may isang pinakapagod na dito ako, maghapon na ako, simula kayo ng umaga. Pero kita rin ang bangin. Pailang batch na kayo? 20 batch. Pero teka muna, paano naman yon? Dahil politiko ka. Siyempre, yung mga tatanggalin mo sa talagang may... Magagalit sa akin? Magagalit siya. Anong impact sa'yo? Sabi ko nga sa inyo, ready akong matalo anytime. Kung sa paggawa ko ng mabuti at hindi ako binoboto, then they don't deserve my service. Alam mo, dumating ako sa point ng buhay ko ngayon na hindi na ako magmamakaawa ng boto. Dumating ako sa buhay ko na elect ako ng tao dahil sa ginagawa ko. Kailangan mo ibalik sa tao yun eh. Kung nagagalit ka sa akin, anong magagawa sa iyo? Hindi naman kita minura eh. Ang sabi ko lang, last day mo na. Magkaiba naman yan. Hindi ko naman sinabing, put your mother, whatever. Wala akong sinabing gano'n. Sabi ko lang, last day mo na ngayon. Ano masama doon? Pero still, the point is, marirealize mo naman eventually kaya ka inalis dahil doon. Sa dami na nag-post sa akin dyan ng masama tungkol sa politika, may tinanggal ako. Political views yun eh. May nabalitaan na ba kayo, empleyado ng Kapitolyo, tinanggal ko dahil sa pagkontra sa akin? Bigyan ka din sample. Yung empleyado namin sa PDRRMO. Kuya John, ano ang apelido ni Kuya John? Kalbo. Basta si Kuya John, yung kalbo doon. Grabe yun. Obvious ang paglaban nun sa akin, ang mga banat na ng eleksyon. Banat, sobra yun. Tinanong ko, nagsasadlak sa mga empleyado, ako nakikiusap, ako'y gobernador ninyo, baka pwedeng ako ulit ang inyong tulungan. Sino ka ako dito hindi akin? Tomasa, hindi po ako inyo.
Sabi ko, salamat. Dahil dyan, hindi kita tatanggalin. At dahil dyan, respeto kitang lalo. Di mayuga. Jun, di mayuga. O ngayon, magre-retire na siya. Mandatory retirement. Ikaw siya ganito. Naging magkaibigan kami after. Kasi sa akin, your political views are your views. Your political opinions are your opinions. For as long as you do your job, don't care. Go, babalik tayo dun sa ASF. Nagplano ko rin kung malaki impression ng family sa atin. Medyo tumataas na. Sobrang mataas. More than Deregulated 20. pala. And then, ang nakikita ang problema kasi po dito ay lagi nila sinasabi kasi yung supply ng karne ay Kulang. kakaunti na daw. And we have this existing